Okay, alright. Sana naman magandang umaga, tanghali at hapon po sa ating lahat. Peanuts Vlog po para sa inyo, para i-search na po yung ating YouTube channel na Peanuts Vlog. Paki-like, subscribe at share naman po ang ating content. Okay, alright. Update po tayo about sa Kim Pao for today, guys. Ano kaya yung nangyari sa ngayon, guys? Kasi nananawagan po si Paolo Avellino na dadalo po sa Davao na kung saan po ay may mga mall tour po siya dun kasama ng mga iba niyang co-star or kasubis po, guys. Kaya abangan po natin dyan. Ito po, guys, sa bagong issue po, napakainit ito, guys. Ayun po dito sa ating legit na sources, guys. Bago pala po umpisahan ni Kim Chiu yung kanyang eksena or yung kanyang pagrampa, ay may isang actress po na nagsabi sa kanya na hindi daw niya bagay yung kanyang kasuotan. Siyempre, ikaw ba naman tong sabihin mo sa dressing room na hindi daw niya bagay, pero hindi niya sinabi mismo kay Kim Chiu, pero narinig yung ating legit na sources, guys. Pagrinig ng ating legit na sources ay kinumpronta po niya yung actress na yun, na kung saan po ay kitang-kita mo dun sa actress na yun na yung intention niya kay Kim Chiu is kakaiba, guys. Sobra, as in. Halos dito po, guys, is nakikitaan po natin sila ng napaka-black intention niya kay Kim Chiu dahil konting oras na lang, guys, konting oras na lang. Okay sana kung mag-suggest siya na ganito yung susuotin mo. Hindi eh. Yung diretsahan daw niya sinabi sa kanyang katabi na pangit ng suot ni Kim, hindi niya bagay. Which is, konting oras na lang yung performance ni Kim Chiu. Aba, nakaka-insulto naman yun. Ano? Isipin mo to sabihin mo ng ganun. And then, hindi ka mag-perform. Sa tingin mo, ano naman yung mukha ng mga nag-prepare doon sa gamit ni Kim Chiu, di ba? Kung kayo po yung nasa sitwasyon ni Kim Chiu, is it okay for you na husgahan ka ng ganun, malapit niya yung performance? Di ba napakapangit pakinggan, guys? Kaya itong actress na to, guys, is matagal na pala itong sinusubaybayan nila na may hinala sila dito na ito yung actress na gumagamit ng mga gamit ni Kim Chiu before. Pero syempre, para kay Kim Chiu, guys, is baliwala lang yun dahil ang iniisip niya kasi is nakakatulong po siya sa actress na ito. Pero tong actress na to, guys, grabe siya. Grabe makapanlait kay Kim Chiu. Hindi mo sukat akalain na ganun yung kanyang sasabihin. Mismo pa talaga sa oras ng shooting ni Kim Chiu sa show niya. Diba? Ang lakas maka-insulto, guys. Insulto. Ang tawag kasi dyan, guys, is naiinggit siya. Every time daw po na ang daming staff ni Kim Chiu sa dressing room, guys, is nagmamasid-masid daw itong actress na to at ayon dito sa ating legit na sources, guys, nagmasid-masid daw ito. Hindi daw akalain ni Kim Chiu na may sasabihin siyang ganon sa kanya kasi sa harap daw ni Kim Chiu is napakabait niya at saka lahat daw ng mga comment niya sa harap ni Kim Chiu is yung talagang positive, pero at the end yung malapit na siyang mag-perform tapos yun yung sasabihin niya, as in ang dami daw nakarinig dyan, guys, pero hindi daw narinig po yan ni Kim Chiu dahil si Kim Chiu po ay palabas na po ng dressing room at hindi lang man po yan, guys. Yun yung oras na mag-perform na daw po si Kim Chiu. Di ba? Nakaka-insulto. Di man lang niya inisip yung magiging reaction ng mga tao sa kanya. Kasi inisip niya kasi ito, guys. Bakit lang daw si Kim Chiu yung may magaganon na performance samantalang mas marami daw yung mga actress or mga veteranong actress or actor na pwede din daw nilang ganapin yung ginagawa ni Kim Chiu. Aba, parang sinasabi niya na kasalanan ni Kim Chiu kung bakit ang dami niyang trabaho sa ngayon or bakit ang dami niyang programa sa ngayon. Hindi naman kasalanan ni Kim Chiu yung, guys, kasi tutubusin mo, nasa management naman yan. Kung maganda naman yung performance mo, di syempre ikaw naman yung kukuha sa role ni Kim Chiu. Kaso
pati nga sa extra, hindi daw nila nakukuha itong actress na to dahil may ugali. May ang daming ugali. Ito kasi guys, ito kasi siya, yung ugali daw niya kasi, kapag pagkatapos daw ng show, halimbawa, may mga shooting daw sila. Siyempre, isa siya sa mga staff, kung baga, halimbawa, extra, ganun na lang natin, guys. Ngayon, pagkatapos daw ng show, instead na tangkilikin yung ginawa niyang show, or yung show na naging extra siya pa daw yung nagda-down dun sa show na yun at sinabi pa daw niya sa mga kasama niya, sa mga friend niya na non-showbiz na hindi daw, always si Kim Chiu daw yung binabanggit niya na hindi daw marunong mag-arte si Kim Chiu. Yung, kumbaga daw is, pakyut-pakyut lang daw si Kim Chiu sa loob ng set. Saka yung boses daw ni Kim Chiu guys ito ang pinakamalala dito guys Yung boses daw ni Kim Chiu is talagang nagpapakyut daw siya para maingganyo daw yung mga tao sa showbiz sa kanya. Hindi niya alam na natural na yung boses ni Kim Chiu. Ito pa, di lang po yan. Ang paninira pa niya po kay Kim Chiu is, bakit daw hindi na-admit ni Kim Chiu na isa siya sa mga babaeng retokada sa showbiz? Bakit daw yung si Kim Chiu na ito is hindi daw niya na-admit sa mga fans niya na isa siyang retokada. Tama ba yan guys na yung pati ba naman yung personal life ni Kim Chiu na sabihin mo na retokada? Kung naiinggit ka sa pagkaretokada ni Kim Chiu, bahala ka na. Kasi pwede ka naman magparetoke kapag may pera ka. Yun kasi yan pag wala ka kasing pera guys, tapos naiinggit ka pa, siyempre, labas niyan is naiinggit ka sa kay Kim Chiu At yun naman talaga ang totoo. Sobrang inggit mo kay Kim Chiu. Kaya kitang-kita mo guys yung kainggitan nito Kasi, sa damit pa lang ni Kim Chiu guys puring-puri daw siya nung lumabas si Kim Chiu. Tapos, after sa likod ni Kim Chiu guys, wow! Talaga, hanep. Daming nagsasabi kay Kim Chiu na dapat iwasan na ni Kim yung tao na yan, yung actress na yan. Kaso nga lang daw, sabi daw ni Kim Chiu is naaawa daw siya sa kanyang sitwasyon. Buti pa nga, ganun pa yung inisip ni Kim Chiu sa kanya, naaawa pa si Kim Chiu sa kanyang sitwasyon. Samantala, yung patalikod na tira niya kay Kim Chiu is hindi naman dapat pwedeng, kung ako lang yun guys kung ako yung nasa position ni Kim Chiu guys hindi dapat niya tirahin si Kim Chiu na kung ano-ano dahil si Kim Chiu po ay tumutulong sa kanya. Ayon yan po sa ating legit na sources guys. Pati pera guys. Kapag walang-wala daw yan guys, open daw si Kim Chiu sa kanya, pati sa set, pinapasendan pa daw yan ng pera. Mga gamit na kung saan po ay gagamitin niya sa show dapat. Hindi lang po sa mga gamit guys pati yung sasakyan ni Kim Chiu guys, pinapahiram din daw sa kanya. Imaginin mo yan yan yung ugali niya kay Kim Chiu. Samantala itong si Kim Chiu, di lubos niya akalain na yun yung talagang sasabihin niya under yung malapit yung performance si Kim. Diba nakakakwan, insulto. Kaya itong sabi ng ating legit na sources guys is, marami na daw nagsabi kay Kim Chiu na kung pwede daw is medyo hindi naman tigilan ba, pero medyo isnabin ba yung actress na ito kasi hindi maganda ang impluwensya niya kay Kim Chiu. One time pa daw guys, ito guys one time. Diba nasa on roll na daw si Kim Chiu, tapos sinabihan daw niya si Kim Chiu na hihiramin daw niya yung sasakyan dahil may pupuntahan daw siyang emergency. Which is, kung ikaw man, kung sakali lang po guys, kung sakali on set yung tao or baga is busy yung tao, hindi naman dapat na disturbohin mo kasi nagtatrabaho yung tao, di ba? Kung may hiya ka ng konti, di dapat sana
patapusin mo yung set. Yun dapat yung gawin mo, hindi yung on set si Kim Chiu, tapos disturbohin mo siya para lang hiramin yung sasakyan. Tapos after all, sinisira mo si Kim Chiu sa lahat ng mga kaibigan mo. Diba? Nakakakuan guys kumbaga masakit sa tenga, masakit sa, ako guys na Kim Pao na idol ko ang Kim Chiu at saka Paolo Avellino, nasasaktan ako sa ginagawa ng actress na to. Parang pati pagtulong ni Kim Chiu sa kanya, hindi naman lang niya inunor. Kumbaga hindi niya binigyan ng halaga. Diba, nakaka-frustrated na sinasabi nila na yung taong tumutulong sa'yo, dapat naman bigyan mo ng respeto. Hindi yung kung ano-ano na lang yung sinasabi mo, and then, sisirain mo pa siya sa mga publiko ba? Yun yung pinakamasakit dito Kaya sabi daw ng mga ibang kaibigan ni Kim Chiu na, Kim, medyo iwasan mo tong tao na to kasi bad influence siya sa'yo, sabi daw yung mga kaibigan ni Kim Chiu sa kanya. Pero itong si Kim Chiu po, mabait talaga. Sobrang bait niya kako kasi sabi lang daw ni Kim Chiu is malaki kasi yung pangangailangan. So parang pag malaki yung pangangailangan is parang bigasan niya na si Kim Chiu pag ganun. Hindi naman ibig sabihin na porque malaki yung pangangailangan niya, sisirain niya na si Kim Chiu sa publiko. Di ba hindi naman tama yun? Hindi naman tama na gawin niyang ganun si Kim Chiu, guys. Paki-comment down below nga po, guys, kung ano yung mga idea nyo dyan kasi ako, nanggigigil ako dito sa actress na to Pati itong legit na sources natin, guys, muntik daw niyang masabihan itong actress na to na hanggat maaari, siya na lang daw yung lumayo kay Kim Chiu kasi hindi daw kayang konsensya ni Kim Chiu na layuan siya. Dahil every time pala, humingi pala ito kay Kim Chiu. Klain mo yan yung masama. Pag ikaw ay tinulungan, dapat naman din i-appreciate mo. Hindi yung ikaw pa tong manira sa kanya. My God, ilang utang na loob. Kaya si Paolo Avellino guys is nanggigigil dito at hindi lang daw po niya sinasabi kay Kim Chiu kasi pag sinasabi daw niya kay Kim Chiu, sabi daw ni Kim Chiu na dumaan ka din sa mga ganyan na bagay, sabi daw ni Kim Chiu sa kanya. Kaya si Paolo po ay nirerespeto niya yung decision ni Kim Chiu. Pero pag kadalasan na naman, yung palagi naman na ganun na yung karakter ng babaeng ito, ng actress na to guys, is nasasakta naman po si Paolo Avellino. Halos si Paolo po ang nagsasabi kay Kim Chiu na hindi na natin kailangan yung tao na ganyan kasi baka balang araw siya yung magpadapa sa atin. Yan daw po yung sabi ni Paolo Avellino kay Kim Chiu, guys. Kaya sabi daw ni Kim Chiu is hanggat kaya natin siyang tulungan is tulungan na lang natin siya kasi yung tao na yan is wala na siyang ginawa kundi puro padapa na lang at hindi ko alam kung kailan natin siya pwedeng iwan dahil paano naman natin iiwan siya wala naman siyang kapera-pera. Yan daw po yung sabi ni Kim Chiu kay Paolo Avellino, guys. Kaya po guys, tingin ko kay Kim Chiu dito sobrang humble niya kahit sinisiraan na siya sa mga kasama niya, kung ano-anong pinagsasabi. Kitang-kita mo dito yung humbleness ni Kim Chiu. Talagang pinakita niya dito na hanggat maaari kahit siraan siya, basta importante makatulong siya. Tama naman, may point naman si Kim Chiu, pero may point din yung mga ibang kaibigan ni Kim Chiu, guys, dahil nagsasawa na siguro sila sa kakahingi nito na actress na to kay Kim Chiu. Kasi every time, guys, parang wala na daw itong respeto kay Kim Chiu. Ito yung ngayon dito sa ating legit na sources. Isipin mo nasa set si Kim Chiu tapos bigla siyang umentrada doon at kung ano-ano na lang daw yung sinasabi niyang emergency. Hindi lang sasakyan, pati pera. Hindi, parang kumbaga is ginawa niyang parang may patago siyang pera kay Kim Chiu, guys. Okay lang naman sana kung
yun ay talagang kaibigan na tunay ba? Yung hindi siya plastic. Pero ito, halos daw, mga kaibigan niya is, napaka-negative daw yung maririnig mo na sinasabi niya kay Kim Chiu. Kaya yung mga kaibigan din ni Kim Chiu ay awang-awa din kay Kim Chiu. At saka siya din pala po, ito yung nagtatransfer guys sa mga about sa mga ex ni Kim Chiu na sila si Yan Lim. Siya din pala yung gossiper, kumbaga ba, siya yung nagmamarites about kila si Yan Lim. Kasi 'di ba wala namang kaalam si Kim Chiu about kay si Yan kung ano daw yung kanyang moment. Ngayon, siya daw yung taga-stalk sa mga account nila si Yan Lim. Kinikwento daw niya kay Kim Chiu sabi daw ni Kim Chiu sa kanya na wala na daw siyang pakialam kay si Yan Lim dahil nga po nire-respeto daw niya yung tambalan nila ni Paula Abilino, which is very true. Pero itong babae na to guys is talagang parang ayaw daw niya ito kay Paolo Avellino Parang nung sinabihan ata daw siya ni Paolo Avellino na medyo dumistansya kay Kim Chiu dahil ang dami na daw naririnig ni Paolo Avellino sa kanya yun na daw nag-start yung ayaw na daw niya kay Paolo Avellino para kay Kim Chiu. Pero si Kim Chiu guys is sabi lang daw kay Paolo Avellino na wag na lang daw patulan. Pero kahit naman siguro sobrang bait mo pag ganyan yung tao na kasama mo sa showbiz, my God. Hindi ko maintindihan. Hindi ko masukat akalain na natitiis ni Kim Chiu na ginaganon siya ng actress na to. At hindi lang po ako yung nakapansin dyan guys. Ang dami nang nakapansin na kaibigan ni Kim Chiu sa kanya guys na tinitiis daw ni Kim Chiu ito dahil ang laki daw ng pangangailangan. Yan yung word daw ni Kim Chiu, ang laki daw ng pangangailangan. Supposedly, kapag malaki kasi yung pangangailangan ng tao, ayon sa akin yung sarili ko itong opinion guys, kapag malaki yung pangangailangan ng tao, dapat huwag siyang manira. Dapat mahalin niya si Kim Chiu or alagaan niya dahil yan ay pag walang-wala siya ang hantungan niya naman is si Kim Chiu, di ba? Wag yung lahat pag naglasing ka, kasama mo yung mga kaibigan mo tapos patalikod baho-baho na ni Kim Chiu sa'yo. Ang hirap intindihin guys, ang hirap, hindi ko sukat akalain na pupunta sa punto na ganun yung actress na to. You know guys, siya rin pala yung nagsasabi dito dito sa mga dummy account na siya din pala nagsasabi sa mga ito na gumawa sila ng mga dummy account para daw kapag mas marami daw yung nambas sa Kim Pao talagang babagsak daw ang Kim Pao. Yan daw po ang sabi niya. Yan dito sa ating legit na sources. Kaya nga po hindi nagsasalita yung ating mga legit na sources guys at ayaw nilang magbanggit sa pangalan ng actress na to dahil po ayaw daw ni Kim Chiu na masira ito sa publiko at lalo daw mawawalan daw ito ng karir. Kaya si Kim Chiu po is todo depensa sa kanya. Sabi nga daw ni Paolo Avellino, Kim, ang dami mo ng kaibigan, pwede kahit yan lang, iwasan mo na. Sabi daw ni Paolo Avellino sa kanya guys. At hanggang dito na lang po tayo guys. Paki-like, subscribe at comment na po. Isang comment lang po, okay na po tayo dyan. Kung nagustuhan niyo po, paki-comment kung ano po yung idea ninyo dito sa actress na to. At alam kong kilala niyo po siya guys. Alam kong very common ito at alam kong ang dami ninyong narinig na negatibo sa kanya ito guys. Kaya please comment down below. And thanks for watching. Thank you at God bless.